Lunti ang paraiso sa bughaw na karagatan. May ilang nagsasabing ang mga isla ng New Zealand sa Dagat Pasipiko ang isa sa pinakamagandang bansa sa mundo. Isa rin ito sa pinakakaunti ang tao, mahigit 4 na milyon lang kumpara sa ekta-ektarya nitong lupain. Pero ang paraisong ito may natatagong sikreto. Sikreto sa ilalim ng daigdig, sa puson ng nagbabagang init. May isang syudad sa New Zealand kung saan nagbubuga ng kakaibang init ang ilalim ng lupa. Kumukulo ang sapa, umuusok ang lawa, mainit pati tubig sa dalampasigan. Parang kumukulo. Hindi naman kumukulong tubig, pero pwede ka magkape. Ito ang bayan ng Rotorua, isang syudad na matatagpuan sa loob mismo ng isang bulkan. Sa Tepuya Geothermal Valley, daan-daang bisita ang nagtutungo para saksihan ang pagputok ng isa sa pinakamalaking geyser sa buong mundo. Ang mga geyser ay parang mga water volcano. Imbes na lava yung kanilang binubuga, ang binubuga nila ay steam. Kasi merong groundwater, yung tubig sa ilalim, umiinit siya ng umiinit, tapos lumalabas siya na parang steam. Actually, from where I am right now, medyo nararamdaman ko yung buga ng tubig. Ang mga geyser ay maihahalin tulad sa isang malaking takure ng tubig sa ilalim ng lupa. Kapag kumulo na ang tubig, magbubuga ng malakas na usok mula sa ilalim. 6 na geyser ang matatagpuan sa Tepuya Geothermal Valley. Pero ang pinakaaktibo sa lahat ay ang kung tawagin nila Pohutu Geyser, isang salitang Maori na ang ibig sabihin walang patid na pagbuga. Pumuputok kasi kada 60 minuto ang water volcano na ito. At maya-maya nga, nasaksihan na namin ang pagputok ng Pohutu. So ito yung tinatawag nilang Pohutu Geyser, isa sa mga pinakamalaki at pinakaaktibong geyser dito sa New Zealand. Yung binubuga niya na steam, minsan daw umaabot hanggang 100 feet or 30 meters. Dati raw talagang sobrang mas aktibo pa ito, kaya daw na magbuga ng ganito karaming steam for more than 200 days. Pero ngayon, umuunti na umuunti, nagiging less active na siya kasi ang dami na rin mga establishments na itinayo doon sa paligid. So nauubos na yung groundwater sa ilalim. Pero maswerte tayo kasi hanggang ngayon nakikita pa natin kung gaano kaaktibo pa itong Pohutu Geyser. Ang Tepuya Geothermal Valley ay dating tahanan ng mga katutubong Maori ng New Zealand. Karaniwang kinatatakutan ng mga tao ang mga bulkan, pero iba ang kultura ng katutubong Maori.
Para sa kanila, magkakaugnay ang lahat ng bagay sa mundo at ang kinatatakutang bulkan ay hindi sumpa, kundi isang biyaya. Ginagamit nilang gamot sa balat ang kumukulong putik. Samantalang ang mainit na buga naman ng bulkan, hindi lang pampainit ng tahanan, pwede ring gamitin sa iba pang paraan. So yung pinili nating mga pagkain kanina, nilagay nila dito sa ilalim ng box na ito kasi ganito daw magluto ng pagkain yung mga Maori. Nakahahanap sila ng mga lugar kung saan merong nagbubuga ng steam, tapos nilalagay nila sa isang basket yung pagkain, tapos natural na maluluto yung pagkain dahil dun sa init mula sa ilalim ng lupa. Alright, ready to eat. So ito yung kaninang kinuha natin. Ooh! Luto na. Oh, lambot oh. Sarap! Steamed chicken. Pero hindi lang geysers ang makikita sa Rotorua. Dahil matatagpuan sa loob mismo ng bulkan ng buong syudad, may ilang parte ng Rotorua na tinatawag nilang Hell's Gate o pinto ng impyerno. 20 ektarya ng nagbabagang lupain na minsang naging tahanan din ng katutubong Maori. Katunayan, hindi lang sila minsang nanirahan dito, naligo rin sila sa mainit itong putik. Matagal nang naninirahan sa bunganga ng bulkan ang mga katutubong Maori ng Rotorua, New Zealand. Simula 1300s, ginagamit na ng mga taga rito ang usok ng bulkan para pampainit sa kanilang mga tahanan. Ang mga kumukulong sapa at lawa naman, pinaniniwalaan nilang nakagagaling sa balat. Makalipas ang 700 taon, buhay pa rin ang mga sinaunang paliguan ng mga Maori. Dahil walang patid ang pagbuga ng init, tinawag nila itong Hell's Gate o pintuan ng impyerno. Hindi lang kasi basta mainit ang tubig dito, highly acidic pa ang iba. Maraming mga mud pools dito sa Hell's Gate pero iba-iba sila ng temperatura at iba't iba rin ng level of acidity. Halimbawa, itong mud pool na ito na kung tawagin ay Hurutini Mud Pool, makikita mo medyo gray siya. Ang temperature daw nito ay nasa 96 degrees Celsius. Mas mainit yung nandito, kung titingnan mo, mas maitim yung tubig, mas acidic din daw ito. Tingnan mo, kumukulo pa siya. 98 degrees Celsius ang temperature niyan. So malapit na sa boiling point. Hindi tayo maliligo dyan. Acidic ang marami sa mga tubig dito dahil punong-puno ito ng asupre o sulfur. Pero hindi ito naging dahilan para iwasan ng mga katutubo ang lugar. Paniwala kasi nila, may pakinabang ang lahat ng bagay sa mundo. So what they do is they collect these waters, they dilute them, these acidic waters, and they dilute them, and then they put them on wounds because of the sulfur. So this is how they began to realize that sulfur was therapeutic and had health benefits. Pero bakit nga ba ganito ang lupa sa Rotorua? Paano nga ba nabuo ang syudad na ito?
We're in a volcano, what we call a sunken volcano. And we're also sitting on top of a geothermal field. So we're inside a volcano. Yes, we The are. whole city is inside a volcano. All the hills that surround Rotorua are the outer walls of a volcanic caldera. Tulad ng Pilipinas, ang New Zealand ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, isang malawak na rehiyon sa mundo kung saan pinakaaktibo ang mga bulkan. Dito nagaganap ang halos lahat ng lindol at ang pinakamalalakas na pagputok ng bulkan. Noong unang panahon, isang supervolcano ang matatagpuan sa Taupo region ng New Zealand. Supervolcano ang tawag sa mga bulkan na sa sobrang laki, naabot nito ang pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan, mahigit 1,000 beses na mas malakas kumpara sa karaniwang bulkan. Nang pumutok ang supervolcano sa Taupo, New Zealand, bumuo ito ng napakalaking crater o kaldera. Sa pagdaan ng panahon, napuno ng tubig at lupa ang kaldera at kalaunan tinayuan na ng siyudad, ang siyudad ng Rotorua. There are about 6 known supervolcanoes in the world. The largest, of course, is Yellowstone in America at 485 square kilometres. The next is Taupo at 435 square kilometres. Nakakatakot sa unang tingin ang usok na bumubuga sa Rotorua. Pero sa pagdaan ng panahon, natutunan na ng mga taga rito kung paano pakinabangan ang biyaya ng bulkan. We use the resources. A lot of people in Rotorua heat their homes from the geothermal system. The Māori people here at Tikateri, they have used their hot waters in the mud for 500 years for ailments, for treatment. And you have the spas. Hell's Gate Tikateri here was opened in 1863 to the public for treatment. And people from all over the world came for treatment for arthritis, rheumatism, cirrhosis. So makikita ninyo itong sulfur bath na ito, itong particular pool na ito, makikita nyo ang pH niya ay 1. Ang normal na pH, yung neutral na pH is 7. So ito talagang highly acidic ito kasi 1 lang yung kanyang pH. Tapos yung heat niya ay 98 degrees Celsius. So ayaw mong maligo dyan. Pero ayon sa mga sa Maori culture, itong tubig dito, apparently, pwede mo siyang gamitin para ilagay mo sa iyong mga sugat or sa wounds. Tapos, gagaling yun kasi yung sulfur is a natural antiseptic. So kanina nung nandun tayo sa sulfur pool, sobrang baho nung amoy, parang bulok na itlog. Pero pagdating dito, just a few steps away, fresh air na. Ang dahilan, yung mga puno, ina-absorb kasi nila yung sulfur gases. So nakikita nyo tong puno na to, meron siyang parang coated na siya ng dilaw. Kasi yan yung indication na inabsorb niya yung sulfur gases. Kaya we have fresh air. Bukod sa mga maiinit na sapa, pati waterfalls sa lugar na ito mainit rin. 40 degrees Celsius ang temperatura nito. At kung may water volcano sa ibang lugar, mud volcano naman o bulkang nagbubuga ng putik ang nakita ko sa Hell's Gate. Kaunting lakad pa, narating namin ang pinakamainit sa lahat ng lawa at sapa dito. Ito yung pinakamainit na mud pool dito sa buong Hell's Gate Park. Nakikita ninyo yung bumubulwak na tubig na yan. 144 degrees Celsius yung init nitong pool na ito. Yung bumubulwak na tubig na yan, pwede yung umabot hanggang 3 meters ang taas. 11 iba't ibang sulfur at mud pools ang makikita sa loob ng 20 ektaryang Hell's Gate. Bawat isa may kanya-kanyang init at acidity. Bawal ang anumang pilak at alahas sa lugar. Mangingitim kasi ito gawa ng ibinubugang sulfur ng bulkan. So this one will tarnish.
will go black. It will go black? The silver, white gold or silver will go black. Okay. If it does go black, we just put it in Coca-Cola overnight. Tago mo muna. That's my engagement ring. Kaya laking gulat ko nang biglang ayain ako ng aming guide na hawakan ng tubig sa isa sa mga sulfur pools. Here we go. Touch the waters. Is it hot? But it's boiling. Matapos makitang iba't ibang tila kumukulong tubig at putik, nag-alinlangan akong hawakan ng mud pool sa aking harapan. Here we go. Touch the waters. Is it hot? But it's boiling. It's not boiling, that's gas. Okay, okay. Okay, all those bubbles are gas. All right. All right. Okay. It's okay. It's nice? It's nice. It's Okay, nice and warm. now feel the mud over here. Here we go. Feel this. But this is here. Whoa! It's so fine. It's like silk. Yeah. Sobrang lambot. It's so fine. Dahil walang patid ang buga ng init mula sa ilalim, naging pinong-pino ang putik sa Hell's Gate, Rotorua, New Zealand. Ang putik na ito na may asupre at iba't ibang mineral mula sa ilalim ng lupa ang ginagamit ng mga sinaunang Maori para pampaligo at panggamot sa balat. And the Maoris have been using the mud for hundreds of years. So when you're in the spas here, you go into the mud spa first. You warm your body up, which opens the pores of your skin. You put the mud on. Then you sit on the side and you let the mud dry. Yung unang babad, mainit talaga. Pero after a while, parang your body gets used to the heat. So parang ngayon, parang okay na lang, masarap na lang, very relaxing na lang yung init ng tubig. So pagkatapos nating mag-mud bath, diretso tayo sa sulfur bath. Masarap siya, mainit, pero medyo may amoy ng konti. Pero ngayon hindi na lang sa mga mud at sulfur bath na papakinabangan ng mga taga New Zealand ang init ng bulkan. Ginagamit na rin nila ito ngayon para maghatid ng init, kuryente at enerhiya sa kanilang mga tahanan. Geothermal energy ang isa sa pangunahing industriya ngayon sa Rotorua, isang alternatibong klase ng enerhiya na mas malinis at pangmatagalan. Isang biyaya mula sa nagbabagang init ng bulkan. Marami na akong naakyat na bundok sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Napasok ko na rin pati ang bibig ng bulkan. At
halos masakal sa nakasusulasok nitong usok. Madaling katakutan ang mga bagay na di natin lubusang naiintindihan. Madaling matakot sa mainit na lupa at nagbabagang putik. Madaling tawaging impyerno ang mainit na bunganga ng mundo. Pero para sa mga katutubong ilang daang taon nang naninirahan sa paanan ng mga bulkan, hindi sumpa ang kanyang usok at init. We are what we call the kaitiaki, which in Māori it means we're the guardians. We just look after it, okay? This is Mother Earth. So we just look after it, we nurture it and look after it. As I said before, we're only the kaitiaki, the guardians. So we all work together. Kung matututunan lang nating intindihin at pahalagahan ang bawat anyong lupa sa mundo, malalaman nating hindi sumpa kundi biyaya ang init ng bulkan. At hindi impyerno kundi likha ng Panginoon ang bibig ng mundo. Mula sa New Zealand, ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.